Hello. Kamusta po ang nagdaang linggo ninyo? Ayan. Ako po kung tatanungin ninyo ako, yung nagdaang linggo ko parang last week, parang sumasabay ako sa huling linggo ni Kristo eh. Kasi if you're going to read the Bible, yung last week ni Christ, magmula nung palaspas, yung pumasok siya nung Jerusalem, sobrang busy na niya yan eh. Ang dami niyang pinagbilin, ang dami niyang tinuruan. Actually, meron pa siyang huling mga pinagaling, tapos naglinis siya ng templo. So, very busy. Sa akin, sa part ko, yung Lunes, nung nakaraang Lunes, hanggang kahapon, parang I will consider na pinaka-busy ko na time sa buong buhay ko. Kasi i-share ko sa inyo itong nangyari sa akin. Lunes pa lang, pagpasok ko, actually wala akong pasok na Lunes eh. Ang ginagawa ko tuwing Lunes, meron akong binubunong 200 oras sa guidance office kasi yun yung aking practicum sa masteral. So 200 oras, sabi ko mahaba-haba ito ah. Kunenta ko, parang matatapos ako ng Mayo. Kasi Lunes, Biyernes lang yung whole day ako eh. So pagpasok ko ng Lunes, ang nangyari, ang inassign sa akin, alam niyo po ko kausapin ang mga senior high school student na mayroong problema sa buhay. Ayan. So, iba-iba yung problema eh. Yung iba may mental health, yung iba may pag-aaral, yung iba nabubuli. Sama-sama na. Ayan, So, ang maganda, pagtapos naman nila akong makausap at pagtapos ko silang kausapin, meron na silang joy sa buhay. Ayan, kasi kahit papaano, pinapasukan natin ng encouragement, pinapasukan natin ng wisdom from the Word of God, yung ating mga kausap. So, when Lunes, hanggang tanghali yan. Pagdating nung Lunes ng hapon, siguro mga 1:00 hanggang 3:00 o 5:00 na, ito naman ang pinagawa sa akin. Pumunta ka sa mga college student at mag-discuss ka tungkol sa sakit na HIV, dating, tsaka teenage pregnancy. So yan, diniscuss ko rin yon sa mga nursing student, sa mga senior high. So habang nagdi-discuss ako, di syempre masaya yung mga bata eh. Mamaya-maya may biglang sumigaw doon sa mga estudyante. Sabi niya ganyan, si pastor pala yun. Tinignan ko, nakita ko yung apo ni Sister Baby. Nandun. So, ang point ko po, church, ibig sabihin, yung level of influence ko at natin bilang church, kumakalat. Biro mo, nagpunta lang ako ng Fatima, ang dami kong mga naging estudyante dyan. Si Kenneth, estudyante ko ho ito eh. Yung pinsan ni Marnel, estudyante ko rin yan. At yung iba pang mga teachers doon. So yun na, parang nakakapagod. Tapos, pauwi na ako 5:00. Mamaya tumunog yung cellphone ko, may tumatawag. Sir, saan ka? Sabi ko, ma'am, nandito ako sa main. Ay, salamat sir, nandyan kayo sa main. Kasi kailangan ko ng judge. Ayan. So, biruin mo, umaga, counselor ka. Pagdating ng hapon, lecturer. Pagdating ng gabi, magja-judge ka na. So, sabi ko, saan ka, ma'am? Nasa 5th floor ako nung building eh. Sabi ko, patay, mukhang malayo. Malayo yung kinaroroonan ko. Pero sige, pinuntahan ko, 5th floor ng kabilang building. Nilakad ko, inakyat ko, hindi ako nag-elevator. Nung nandun na ako, para mag-judge, kasi ang i-judge ko, mga kapatid, tungkol sa pagkain, nutritious food, nung subject naming NSTP. Di sabi ko, pagod na pagod ako, tapos nagugutom na ako. Pagpasok ko, wow, blessing to ah. Sabi ko, ayos to, ayos talaga. Buti pinuntahan ko, sabi ko ganon. Eto na. Bawat pagkain ng mga bata, tinikman ko. Alam niyo po, ano bang estudyante yun? Para mga medical technician student yata yun, o pharma. Mga pharmacist eh. Ang gagaling nilang mag-prepare ng pagkain eh. May kakaiba ron eh. Ang sarap, para kung nakapunta ng restaurant. So, nag-judge na ako, Then, nung nakatikim na ako, tinikman ko isa-isa. Actually, hindi ko tinikman isa. Kinain ko isa-isa yung bawat servings eh. Kasi biro mo, 5th floor, ba naman inakyat mo? Eto na, sabi ko, salamat Lord. Ayan. Tapos mamaya-maya, pauwi na ako. Sabi nung isang estudyante, Sir, gusto niyo mag-take out?
Hindi, nakakaya naman, sabi ko. Pero pwede yan, akin na. Nilagay. Siniksik ko sa bag ko eh. Ginano ko eh, naka-sling bag lang ako eh. Di, sabi ko, solve to Lord Salamat, Panginoon. Di, ayos na. Mamaya-maya, may tumawag na naman sa akin. Sir, nasaan ka? Nandito ako sa kabilang building eh. Sir, pwede ka bang mag-judge sa kabilang building? Nandito ako. Bumaba ako, punta na naman ako sa kabila, akit na naman ako ng 5th floor, susunod. Di sabi ko, pambihira yung kinain ko rito, nalusaw na. Di doon na naman, akit na ako sa kabila. Pagpasok ko doon, grabe, may mga pagkain na naman. Sabi ko, grabe. Nag-judge na naman ako, nag-judge. So, ang pagkain nila, iba-iba eh. May pinakbit, may sinigang, no? Tapos sabi ko, wala ba kayong ano rito? Wala ba kayong hinandang Japanese food? Anong Japanese food, sir, yung gusto nyo? Ito, sabi ko, mukhang takehome ito, ah. Sir, hindi takehome yan, teriyaki yan. Hindi, takehome yan. Alam mo yung takehome? Sabi ko, mamaya may na-realize nila, take home, sir. O yun, nagets mo na, sabi ko. Sabi ko, akin yung takehome ko. Di, ayan na. Sabi ko, ang dami. Di, pag uwi ko ng Lunes ng gabi, sabi ko, Jenny, huwag ka na magluto. Marami akong talang pagkain. Yan. Di, sabi ko, solve. Alam niyo, Lunes pa lang, stressful na. Pero kahit papaano, yung pagod mo, nagtuturn into joy because of something event na nangyayari. Ano, pagpasok ko ng Martes, ito na, yung estudyante ko na ang ida-judge para magluto. Ano po? So, nung Lunes, siyempre mataas ang expectation ko kasi ang gaganda ng mga niluto nila eh. No? Mga pharmacy student itong mga ito eh. Kaya lang nung pumasok na ako nung Martes, ang estudyante ko, mga Marines, di kinakabahan ako ngayon kasi baka mamaya lutong marino ang ano eh. Lutong marino ang gawin eh. Luto kung ano-ano eh. Pagpasok ko nung ginajudge na namin sila, ang problema ko wala akong mahagilap na teacher. And one of the biggest struggle para sa akin is to communicate with other teacher na hindi ko naman kakilala. So ang ginawa ko, huminga ako ng malalim, pinuntahan ko yung secretary ng Maritime Department. Actually, kinakapatid ko sa kasal yun, inaanak nila mama eh. Sabi ko, ma'am, pwede mo ba akong tulungan kasi wala akong judge? Sabi niya, ito si sir nandito. Tulungan ka nito. Sabi ko, sir, sandali lang to sir. Tapos di pumunta ng isang judge. Doon sa kabilang kwarto, kinapalan ko na lang yung mukha ko. Sir, pwede ba kayong mag-judge? Sabi niya, sige, pupunta ako sa room mo. Ito na. Di sinabihan ko yung mga marine student ko, grabe yung mga niluto nila, kung ano-ano lang na madampot eh. Sabi ko, nung Lunes, pag yung mga pharmacy student, ang gaganda ng luto, itong mga marino, lutong marino talaga eh. Yung bang basta mailunok, pwede na. Nakita ko yung saging, inikot-ikot, nilagyan na ng breadcrumbs. Ito, pagkain na. Buti na lang yung mga teacher na nakuha ko, mga marin din. Nakakaintindi ho sila, mga kapatid. So, ayan na, nakaraos. Actually, natatawa ako doon sa handa ng isang grupo eh. Marino sila. Nalasahan ko yung tuna na ginamit, San Marino. Sabi ko, Marino talaga tong mga to eh. Marino. San Marino rin yung ginamit. Ayan, nakaraos, sabi ko, alam mo, after ng Lunes, Martes, I am thankful because of those experiences, mga kapatid. Sabi ko, baka maraming nagawa, ito na. Pagdating ng Miyerkules, ito na, yung pinakamakulit ng mga estudyante ko, yung mga computer science, yung IT, actually magugulo itong mga to eh. Naghagilap din ako ng mga judge, pero maganda, mas nag-improve yung ginawa nilang pagluluto. So sabi ko, sir, sabi ko, Lord, ayos to, mukhang nakaraos tong mga makukulit na to. Ito naman, next, yung Webes, dalawa eh. Yung accountancy, tsaka yung marine, yung kila Kenneth. Yung accountancy, nung pinasok ko, grabe, ang ganda nung ginawa nila. May paminu-minu pa, may yung juice nila, ang sarap eh. May pinainom silang juice sa akin eh, na pang first class eh. Alam nyo, nung ininom ko, ang lasa ko, lasang mangga eh. Pero sabi nila sa akin, sir, ano po yan? Repolyo po yan, cabbage. Sabi ko, ang galing nyo ah. Pinagsama pala nila yung repolyo, tsaka yung yung mangga, pinigaan pa ng lemon juice. Di sunod na, nung nakatapos na yung accountancy student, sabi ko, ayos to, ayos. Mamaya sabi ko, marin na naman itong mga estudyante ko. Ano na naman kaya ang gagawin sa akin itong mga ito? Di nung nasalubong ko na yung mga bata, sumaludo pa eh.
Oh, sabi ko, kamusta yung food preparation ninyo? Ano ba yung ihahain natin sa mga judge ninyo? Alam mo, biro nung isang bata sa akin, Sir, kinilaw na aso, pwede na ba sa inyo yan? Sabi ko, kung ano-ano hindi nga, sabi ko, hindi sir, biro lang. Biro mo, kinilaw daw na aso ang ihahain. Ano? So, ito na, pagpasok ko, actually, ito yung pinakamalaking section ko, yung kila Kenneth, no? Nagulat ako kasi maayos po yung kanilang preparation. No? So, naayos na yung Webes ko. Sabi ko, Lord, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Tapos, Thursday ng gabi, prayer ablaze. Yan, inayos ko na rin. Pagdating ng Biyernes, back na naman ako dun sa guidance office. Pagdating po ng Biyernes, ito po, kasi dun sa guidance office, palagi ako nakaupo, katabi ko yung mga estudyante. Ang pinagtataka ko, yung mga estudyanteng katabi ko, puro senior high. Masarap naman silang kausap eh. Pero ang pinagtataka ko, nung Lunes, itong mga batang ito, nandito na. Lunes, Martes, Miyerkules, nandun sila. Pero nung Biyernes, sabi ko, nandito pa rin sila. Sabi ko, tinanong ko yung isang guidance officer, Sir, sabi ko, bakit itong mga batang nandun, palagi nandito? Di ba may mga pasok yun? Bakit lagi nakatambay sa guidance office? Katabi ko eh. Sabi nung isang counselor sa akin, Sir, mga na-CS yan eh. Anong CS? Si Sarian? Sabi ko, hindi. CS, nagko-community service yan eh. Kasi may mga violation sa school. Ah, ganun ba? Pambihira, ang tagal ko silang katabi, di mukha na pala akong nagko-community service din. Sabi kong ganun. Mukha pala akong may violation na katabi ko ng mga ito. Mamaya, kinausap ako ng pinaka-head. Sabi niya, Sir, gusto mo, isa sa project mo, kausapin mo yung mga batang yan, no? Kasi counseling ka eh. Sabi ko, sige ma'am, pagdating ng next week Monday, kakausapin ko sila. Ayan. So, yung buong maghapon ko sa guidance office, ang dami ko pang naka-encounter. May nakausap pa ako na cases na mga students na mag-BFF sila, ngayon magkaaway na sila. Ayan. Kung paano naggegera ang Iran at Israel, ganun na sila ngayon. Ayan, sabi ko, ano ba yung problema ninyo? Mababaw lang yan. Ayusin nyo. Yan, inaayos namin. Minsan iniisip ko, after nun, Lord, ganun pala yung ministry ninyo. Ayusin ang tao, kausapin, encourage, i-share yung gospel. Tapos, ako silently pinagpipray ko sila, mga kapatid eh. Ganun yung nangyari sa akin. Pagtapos ng Biyernes ng hapon, ito na pinakamatindi. Kinausap ako nung superior ko, sabi sa akin, Sir, punta ka ng medicine building. Sabi ko, mukhang ibang level na to ah. Bakit ma'am? Mag-a-administer kayo doon sa mga medical students ng psychological test and at the same time, i-interviewin mo yung mga students one-on-one. Sabi ko, patay. Yung high school, kaya ko pang kausapin eh. Yung college, okay pa eh. Pero yung medical student, it is a different level. Ang matindi, ang kasama ko, puro mga bata ko, pinakamatanda. 2 estudyanteng 4th year college na nagpa-practicum din. So, hindi na nila alam mga gagawin. Sabi ko sa kanila, may idea ba kayo ng gagawin natin? Sir, wala po sir eh. Tinanong nila ako, ikaw sir, wala din eh, sabi ko. Di pagpunta namin doon, kasama yung ibang mga taga-guidance office, sila yung nag-administer ng test, pero sa akin pinabigay yung interview. So ang ginawa ko, one-on-one, sinama ko yung 2 mas bata, tingnan nyo gagawin ko. I talk to them, kinamusta ko, nagtanong ako. Alam nyo, after kong makausap ang mga medical students, tumaas yung respeto ko sa mga batang ito kasi talagang mataas na yung respeto ko sa kanila kasi sabi ko, huwag niyong i-give up yung course ninyo, maging doktor kayo kasi kailangan kayo ng bansa natin. Ganun palagi yung pag-i-encourage ko sa mga students, mga kapatid. Nasabi ko pa nga na you are the next generation ng mga Filipino citizen na magbabago sa bansa natin. Alam niyo yung iba sa kanila, ang ganda ng ngiti, yung iba halos parang na-convict na may halong luha. Pero sabi ko, sana itong pag-usap natin, bagamat 5 minutes lang, I made an impact sa buhay ninyong mga estudyante.
So yun napakagandang experience po nung Biyernes, no? And then nagulat ako, yung mga teachers po nila, mga professors, mga doctors din, mga naka-white gown, you know? So kinausap ko, Doc, marami pong salamat sa inyo. Uwi na po kami, tapos na po yung aming mission dito. Pagdating ng Sabado, nakalimutan ko ako para magre-report sa klase namin, mga kapatid din. Di Sabado ng umaga, ginagawa ko yung report ko. Mamaya-maya, may pumasok, may nagtawag sa akin, Pastor, pwede ba kitang makausap? Sabi ko, may ginagawa ko. Pero sandali lang, sabi niya. Ang tagal ko siyang kinausap kasi may matinding problema rin about family, about love life. Ano po? So, 12:30 na alauna yung pasok ko. Sabi ko, pasensya ka na, ikakat ko na yung usapan natin kasi may ano pa ako. Pagdating ng Sabado kahapon, ito na, nag-report ako ng isang report na hindi ko alam yung sinasabi ko. Pero bakit ko nasabi yung mga yon at bakit naman sila naging okay? Sabi ko, Lord, salamat, nakaraos. Ayan, ano. Church, listen. Anong point ng kwento ko? Mahaba yung kwento ko, busy ako, kayo ganun din. Bawat linggo, may kwento tayo. Bawat linggo, busy tayo. And sometimes, we experience sorrow and happiness. Nakaka-experience ako ng kalungkutan, particularly pag kami mga kausap akong mga students na nagsasabi ng kalungkutan nila sa akin. Tama po ba? And at the same time, nakaka-experience din ako ng kalungkutan pag kami mga kapatiran, yung nagpapa-counsel, nag-open up sa akin. No? Sabi ko sa kanya, sige, ipagpipray kita, tutulungan kita, babalikan kita, ipa-follow up ko yung cases mo. Ano? Alam niyo, church, napansin ko sa mga experiences na ito, God is what? Teaching me, preparing me into a what? Bigger mission, no? Of reaching people for Jesus, of discipling people for Jesus, of advising, counseling people, counseling broken people, nang sa gayon, maayos sila at kapag na-fix sila, kapatid, they will become what? A disciple of the kingdom. Ito po yung nakikita ko ngayon na nangyayari sa akin at sabi ko, Lord, hindi ko makakalimutan yung mga bagay na natututunan ko dito na kahit na may edad na ako, Lord, salamat, I am learning continually kahit mga bata ang aking kausap. Ganon din ang nangyayari kay Jesus Christ at ganon din po ang nangyari sa mga alagad. Sa mga nagdaang linggo, meron tayong experiences of joy and sorrow. Ano? Pero itong final week ng ating Panginoon, mga kapatid, eto na, sinabi na niya sa kanyang mga alagad na siya ay aalis. Tingnan po ninyo ito, church. Ito po yung title natin. Ayan, ano? Sorrow that turned to joy. Ayan. Yung sa akin naman, no, burden that turned into happiness. Ayan, ano? Sorrow that turned into joy. Matinding kalungkutan, pagdadalamhati na naging kaligayahan. Okay? It is found in John 16:14 to 24. Ano dito po, sa John 16:14 to 24, merong 4 na letters C po akong nakita sa kwento natin. Number 1, doon tayo sa outline. Ayan, ano. Merong confusion na sinabi ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Pag sinabing confusion, kalituhan, kaguluhan, kalabuan. Ayan. Confusion, kalituhan, kaguluhan, yung malinaw, parehatang malabo. Basahin natin, church, from verses 16 to 18, yung confusion, yung kalituhan ng mga alagad na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Tignan po natin itong verses 16 to 18. Yan. Ganito po ang sabi. He will bring me glory by receiving something from me in showing it to you. So sabi ng Panginoon, bibigyan ako ng Ama ng kaluwalhatian na tatanggapin ko. Ayan, ano? At ipapakita sa inyo. Ano kaya yun? Actually, ang binabanggit ng Panginoon dito, yung crucifixion tsaka yung kanyang muling pagkabuhay, resurrection. Sa verse 15, sabi niya, everything that belongs to the Father is mine. Ang lahat ng pag-aari ng Ama ay sa akin din. That is why I said, the Holy Spirit will receive something from me and show it to you. Nakita po ninyo yung ministry ni Jesus Christ? Kung ano yung sinasabi ng Ama, kung ano yung kalooban ng Diyos, sinasabi niya kay Christ. At kung ano yung kalooban ng Diyos na sinabi kay Christ, sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad. At kasama ng Panginoong Hesus na magpaliwanag ang banal na Espiritu sa mga alagad para maliwanagan sila. Sa verse 16, ito po yung isa, ito yung nagdulot ng kalituhan sa mga alagad. In a little while,
Pansamantala, sabi ng Panginoong Yesus, hindi nyo na ako makikita. Ngunit, pansamantala rin, makikita ninyo ako. O, dyan muna tayo. Di ba yung topic natin, yung nung nakarang linggo, yung sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Nagpaalam din si Lord eh. Nagpaalam siya, aalis siya, pupunta siya sa Ama para maghanda ng lugar para sa kanyang mga alagad at para sa atin. Pero babalikan niya tayo. Ang pinepertain o ang tinutukoy ng Panginoon doon, yung kanyang pag-alis, pagbalik sa langit at second coming. Dito, ang tinutukoy ng ating Panginoon na mawawala siya pansamantala, hindi na siya makikita, pero magpapakita muli siya pansamantala lang din. Ang tinutukoy niya rito, yung Biyernes Santo, yung Good Friday, yung Black Saturday, tsaka yung Resurrection Sunday. Yun ang tinutukoy ng Panginoon dito. So yung isa, ang tinutukoy niya, yung Ascension, yung kanyang second coming. Ito ang tinutukoy niya, yung Friday, yung Saturday, tsaka yung Resurrection Sunday. Ang sabi ng Panginoon, konting panahon, hindi niyo na ako makikita. Pero makikita ninyo muli ako. So balik tayo doon sa outline. Nagdulot ito, church, ng kalituhan sa mga alagad. Hala, ano kaya ang sinasabi ng ating Panginoon dito? Okay, listen to this. Kung minsan, ang plano ng Diyos, agad-agad, malabo. Hindi agad malinaw. Tama po ba, mga kapatid? Kagaya ko, ang dami kong dapat gawin nung nakaraang linggo. Lord, naguguluhan ako, nalilito ako, nagmumultitasking ako. I've been a counselor, I've been a judge, I've been a lecturer, I've been a teacher, I've been an interviewer, I've been a student, I've been a counselor again, I've been a preacher. Sabi ko, Lord, ang dami mukhang overloaded. Magulo ang plano. Sabi ko, Lord, bakit na-experience ko to? Sabi ko gano'n. Pero alam niyo, nung nananalangin ako, nireveal sa akin ng Panginoon, simple lang, kailangan mo yan para mas matuto ka pa. Kailangan mo yan para mas ma-equip ka pa. Ganon din yung mga disciples. Nung sinabi ng Panginoon na pansamantalang mamamatay siya, mawawala siya, ngunit magpapakita at mabubuhay siya, nagdulot ito ng kalituhan, kalabuan. Pero ang sabi ko nga, God's plans are sometimes not immediately clear to us. Kung minsan, akala mo, naintindihan mo na ang plano ng Diyos, pero minsan, hindi pa pala talaga totally naiintindihan. Tama po ba? So ito na, nagdulot ng kalituhan, ng confusion. Ano ang nangyari? Second thing, ito po, tingnan po natin. From 19 to 20, sinabi dito ng Panginoon na yung kanyang pagkaalis o pagkawala ay magdudulot ng kapighatian. No? Pero yung kapighatian na yan, magto-turn into joy. Let's read yung verses 19 to 20. Ito sabi ng Panginoon, Jesus saw that they wanted to ask Him about those things. Na-realize ng Panginoon na gusto pa nilang mag-ask further questions about what He said to them. So He said to them, tinatanong niyo ba ako, kung ano ibig sabihin nung sinabi ko kanina? Sabi niya, didn't you understand? Hindi niyo ba naiintindihan na sinabi ko, a little while, pansamantala, hindi niyo na ako makikita. Ngunit pansamantala rin, makikita ninyo muli ako. Ayan. So, gustong mag-follow up questions ng mga alagad. Panginoon, ano ba ibig sabihin ng mawawala ka, tapos magpapakita ka? Parang hindi nga nila naintindihan eh. Kasi ang naisalaga ng Panginoon, sabihin, Biyernes, mamamatay ako, Sabado, ililibing ako, Linggo, magpapakita akong muling nabuhay. Parang yun ang gustong sabihin ng Panginoon eh. Tingnan natin yung verse 20. What I am to tell you is true. Ayan. Kung ano yung sinabi ko sa inyo, totoo. Ito pa, inelaborate ng Panginoon o inexplain niya yung sinabi niyang mawawala at magpapakita siya muli. Ito sabi niya, iiyak kayo ng may matinding kalungkutan habang ang sanlibutan ay nagsasaya. Ano pong ibig sabihin yan? Di ba nung pinako na si Christ, nung hinuli na siya, nung in-interrogate siya ni Pilate, ni Caiaphas, tsaka nila Anas, at nung binaba na ni Pilate yung death sentence and crucifixion kay Christ,
Natuwa yung mga kalaban ni Christ. Natuwa yung mga taga-sanlibutan. Actually, ang nakakalungkot dito, church, kasama sa mga taong natuwa, ito yung mga taong namamalaspas din nung linggo bago mamatay si Christ Sila rin yung sumisigaw ng Hosanna to the highest Sila rin yung sumisigaw ng Son of David Pero ang problema, nung na-impluensyahan sila ng masama ng mga Pharisees, nagbagong tingin nila kay Christ. So ito na, sila rin yung nagsabi kay Kristo na kay Pilate na sino pipiliin ninyo? Si Kristo o si Barabas? Sila yung mga taong bumoto kay Barabas mga kapatid Tama po ba? Sila yung nagsabing, si Barabas ang gusto namin. Ano gagawin ko kay Kristo? Sabi ni Pilate. Sila rin yung nagsabing, ipako sa krus, ipako sa krus. So could you imagine, yung mga alagad, pagdating ng Biyernes, ito ang sabi ng Panginoon, mag-iiyakan kayo, malulungkot kayo, habang ang sanlibutan nagre-rejoice. No? Church, tignan natin yung outline next. Sabi ko po rito, mga kapatid, contrasting joy. Ayan. Tanda natin, dito sa 19 tsaka sa 20, iba yung kaligayahan ng sanlibutan at kaligayahan ng mga Kristiyano. Alam niyo, nalulungkot ako, church. Pag binabasa ko yung internet ngayon, lalo na yung issue ng gera ng Iran at Israel. Nakakalungkot kasi, pagka may nakita kang namamatay sa mga Israelites at sa mga Iranians, alam niyo may nakalagay na, may nakakomment na smile Sabi ko, these people must be sick. Saka nakakita ng tao natutuwa pa pag may gera at ginagawang katatawanan ang patayan. Ganyan din ang nangyari kay Kristo. Saka nakakita na yung mga tao natuwa nung ipako sa krus, gumaganon sila mga kapatid. Ganyan ang kaligayahan ng sanlibutan. Yung mali, pinagtatawanan. At yung tama, binabaliwala. So in short, gusto lang i-verify, i-clarify dito ng ating Panginoon na yung kalungkutang nararamdaman ninyo ngayon dahil nandyan kayo sa sanlibutan, normal yan. Na bagamat ayaw mo makaranas ng kalungkutan, ng kabiguan at ng kasawian, normal yan ang sabi ng Panginoon. Pero ang magandang sinabi ng Panginoon, yung kalungkutan mo, yung iyak mo, mapapalitan niya ng kaligayahan. So there is a what? Contrasting joy. Iba yung kaligayahan ng sanlibutan, iba yung kaligayahan ng mga nakay Kristo. At iba yung kalungkutan ng sanlibutan, at iba naman yung kalungkutan ng nakay Kristo. Let's read further. Ito po, ang sabi ko po, through Christ, sorrow in this world is temporary, not permanent. Totoo, sabi ng Panginoon, iiyak kayo for a while. Mawawala ako for a while. Ayan. Totoo naman na nung pinako si Christ, nag-iyakan ng mga alagad, nagtakbuhan, nalungkot sila. So in the same way, dito sa mundong ito, umiiyak naman tayo We cry, we experience sorrow, we experience sadness whenever loved one died. Nalulungkot tayo kapag nabibigo tayo. Nalulungkot tayo kapag may nangyayaring masama sa atin spiritually o may masamang mangyari sa atin sa buhay natin. Nakakalungkot, pero church, tandaan natin. Ano sabi ng Panginoon? Mawawala ako, pero magpapakita muli ako. Yung kalungkutan nyo, for a while, hindi temporary. May magandang verse somewhere in the Old Testament na ginawang kanta rin Ang sabi niya, ang pag-iyak daw ay mararanasan magdamag. Sabing ganon. Ngunit galak ay dumarating sa umaga. Mga kapatid, pag-iyak ay hindi magtatagal. Ngunit galak ay dumarating sa umaga. Sabi niya. Next, church. Ayan. Childbirth illustration. In-explain palalo ng Panginoong Hesus yung idea na temporary sorrow, tapos there will come an everlasting joy. Nagbigay siya ng illustration sa panganganak. Basahin natin yung verse 21. Ito sabi ng Panginoon. Yung paglungkot ninyo, yung pag-iyak ninyo, parang nanay na nanganganak. Sabi niya,
A woman giving birth to a baby has a pain. This is because her time to give birth has come. Oh, totoo yan. Kayo mga kababaihan, experience nyo yan no? Masakit talaga mga anak no? Wala naman siguro ditong kababaihan na habang nanganak, tumatawa O, di ba? Wala akong ganun no? Kami, mga lalaki, ako tsaka yung kapatid ko, nung tinutuli kami, nagtatawanan kami. Merong ganun yung nagtatawa. May mga tinutuli, nag-iiyakan mga kabataan. Pero nung ako tsaka yung kapatid ko, magkatabi kasi kami nung tinutuli kami, nagtitingin na kami, nagtatawanan pa kami. Kaya yung nagtutuli sa amin, gulat na gulat Sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng tinutuling tumatawa. Pero ako, never ako nakakita ng nanganganak, nagle-labor, tumatawa, mga kapatid. Walang ganun. Sabi ng Panginoon, a woman, habang siya ay nagle-labor, habang siya ay nanganganak, nakaka-experience ng pain. Sabi niya, this is because her time to give birth has come. Pero ito matindi. But when her baby is born, nakakalimutan na niya yung sakit. Totoo po ba yun? Na nung nailuwal na ninyo yung baby, gano'n ka. Ito na yung anak ko. Ang cute-cute. Kamukha ng tatay. Ayan. Ganon din, ba, mga kapatid? Nakakalimutan niya yung labor, nakakalimutan niya yung 9 na buwan na dinala niya sa sinapupunan yung bata kasi andyan na yung bata Sabi dito ng Panginoon, ito po, she forgets the pain. She forgets because she is so happy that a baby has been born into the world. Di ba? Ganon din ako mga kapatid nung Lunes Hirap na hirap ako kakakit hanggang 5th floor. Pag-akit ko, pagod ako, pawis na pawis ako, init-init. Nung pagbukas ng pinto, may pagkain. Ganon din mga kapatid yung mga tao na kay Kristo. Hindi ho ba? No? So yung kamatayan ni Kristo, para tayong nagle-labor sa sakit, ng sama ng loob, sa lungkot, sa hinagpis. Yung child pain na naramdaman natin o yung panganganak, yung pregnancy, yung giving birth to a child, ganyan din yung mga tukso, yung mga experiences dito po sa mundong ito. Back tayo dun sa outline, church. Listen to this. Ayan. Tingnan natin to. Kung minsan, God uses and allows painful events to bring greater blessings in our life. Oo, na-experience, nasaksihan, nakita ng mga alagad kung papaano pinatay, pinako si Christ. Pero ang maganda kay Christ, yung worst thing na nangyari sa history ng human, kaya niyang baliktarin, kaya niyang i-turn into something like greater blessing sa atin. So God uses and allows painful events to bring greater blessings in our life. Actually, church, yung cross, para sa inyo ba ano yun? Siguro nung unang pagkakaintindi ng mga alagad, pagkatalo ni Kristo, kamatayan ni Kristo, pagkabuwag ng samahan nila, pero sa perspective ng langit, ito yung redemption ng humanity. Ito yung pagtubos ng kasalanan ng sangkatauhan. Ito yung pinaka-ultimate mission ni Kristo. Greatest blessing, yung crucifixion tsaka yung resurrection, mga kapatid. Okay, next. After nung childbearing, ito na. From verses 22 to 24, dito na ho tayo matatapos, sinabi ng Panginoong Jesus yung mga bagay patungkol sa Christian joy. Di ba nung una tinapik niya sorrow, kalungkutan, pain, panganganak. Ito na, pagtapos manganak, ito na magkakaroon na kayo ng Christian joy. Basahin natin yung verses 22 to 24. That's the way with you. Ganyan din sa inyo, na para kayong nasaktan nung kayo nanganak, umiyak kayo. Now it's your time to be sad. Ngayon, panahon pa ninyo para maging malungkot. Actually, ganun din tayo Panahon pa rin natin ngayon para maging malungkot. Pero ang sabi ng Panginoon, ngunit, makikita niyo muli ako o makikita ko muli kayo. Then you will be full of joy. Ayan.
and no one will take your joy away. Wala nang makakakuha, makakaalis ng inyong kaligayahan sa buhay ninyo, sabi ng Panginoon. In verse 23, sabi niya, kapag dumating yung araw na yan, hindi nyo na ako tatanungin, no, ng kagaya ng pagtanong ninyo sa akin. Kasi maintindihan na natin yung kamatayan ni Kristo eh. Maintindihan natin yung sinasabi niya na, mawawala ako pansamantala, pero babalikan ko kayo pansamantala. Ang sabi pa niya, what I'm about to tell you is true. My Father will give you anything you ask for in my name. And then in last verse, sa 24, until you have not asked for anything in my name, ask and you will receive what you ask for. Then your joy will be complete. Okay, tingnan natin yung outline. This is the last part. Christian joy. From verses 22 to 24, there are 6 things na sinabi si Jesus Christ. Number 1 na sinabi niya, our sorrow will turn into joy. O di ba't nag-iyakan yung mga alagad nung namatay si Christ? Pero nung nag-resurrect si Christ at naintindihan nilang kahulugan ng cross, naging maligaya sila. Natubos na tayo sa ating mga kasalanan. Pinatawad na tayo ni Lord. Makakasama natin si Jesus Christ sa muling pagkabuhay. Jesus Christ is preparing a place for us. We have what? We have a brand new mission to share this joy, to share the death and resurrection of Jesus Christ to the other people. So ito na, yung sorrow, yung kalungkutan nila, isang iglik lang ng ganun ng history ng Panginoon, naging kaligayahan. So malungkot, naging kaligayahan. Biglang bumawi ang ating Panginoon. Pangalawa, ito po, yung kaligayahan natin na kay Kristo, hindi na pwedeng kuhanin, hindi na pwedeng mawala. Alam niyo ba kung bakit? Kasi si Kristo hindi naman kayang talunin ni kamatayan eh. Kasi si Kristo hindi naman kayang nakawin sa buhay natin eh. Kasi si Kristo, He is the undefeated one. Kasi si Kristo, He is our Lord and Savior. Kasi si Kristo, Diyos din siya na nagkatawang tao eh. So biruin mo kung si Lord ganon, yung kaligayahan mo nakabase sa Kanya, hindi na mawawala yan. Tandaan ninyo mga kapatid, ito po pagka ang kaligayahan mo nakadepende sa tao, sa pera, sa kapangyarihan, sa yaman ng mundong ito, sa kaganapan ng mundong ito, tandaan mo, yung kaligayahan mo mawawala yan. Kasi ang tao nawawala, ang pera nauubos, ang health bumabagsak, ang event ng mundo, minsan masaya, minsan malungkot, kagaya ngayon, may gera, nagbabago. Kung doon lagi nakalagay, nakadepende, nakabase ang kaligayahan mo, mawawala yan. Pero kung ang kaligayahan mo nakabase kay Kristo na hindi nababago, hindi nagbabago, kung ang kaligayahan mo na kay Kristo na tinalo ang kamatayan, kung ang kaligayahan mo na kay Kristo na nandoon sa taas ng langit at nag-i-intercede para sa atin, kapatid, kahit na anong mangyari sa mundong ito na nandito ka, hindi ka magiging malungkot kasi ang joy mo unshakable because of Jesus Christ. Tama po ba mga kapatid? And then yung pangatlo, joy that is complete, mga kapatid. May kumausap sa akin, sabi niya, Pastor, ang lungkot-lungkot ko eh. Sabi ko, ba't ka malungkot? May trabaho ka. May pamilya ka. May sarili kang bahay. Tapos, si Lord, nasa iyo na. Bakit ka nalulungkot? Alam mo, sabi niya sa akin, kasi feel ko, malayo ako kay Lord. Matagal na akong di nakakapag-church. Kita niyo mga kapatid, ito tao to, may kinakain siya 3 times a day. May anak, may asawa, may sariling bahay, may sasakyan. Pero kaya raw siya nalulungkot. Ang tagal ko ng, sabi niya, taon, once a year lang ako nag-church, sabi niya eh. Nalulungkot siya mga kapatid. Sabi ko, sige, puntahan kita sa inyo. Dalawin kita, ipag-pray kita. Tapos ang kinalulungkot pa niya, sabi niya, hindi ako masaya sa relationship ko, sa mga kaibigan ko,
meron kaming problema sa family, sabi niya. Sabi ko, you see, kailangan mo si Christ. O listen, church, wala man tayong yaman, wala man tayong, ano yun, hindi man tayo significant sa society, pero once na kay Christ ka, yung joy na nararamdaman mo because of Christ, it is complete, kapatid. Hindi kulang. Pang-apat, ito matindi, joy that offsets sorrow. Yung kalungkutan ng crucifixion, sinapawan, inopset, pinatungan, binura ng kaligayahan ng muling pagkabuhay ni Christ. Listen, pag nag-focus tayo palagi sa kabiguan, sa kamatayan kagaya ng cross, pag nag-focus tayo sa sakit, sa offense sa atin, na hindi tayo tumitingin sa resurrection, hindi ma-offset yung kalungkutan mo sa kabiguan ng mundong ito. Saka lang yan mag-offset pag nakapokus ka kay Christ, sa risen Savior, mga kapatid. And then yung panglimang kaligayahan na makukuha natin, ito po, fullness of knowledge. Ano sabi ng Panginoon? Pag nagpakita muli ako sa inyo, hindi niyo na ako tatanungin ng pagtatanong ninyo kagaya ngayon eh. Ano? Kasi maiintindihan na ninyo. So that will be the time that the disciples have understood na ang pagpako ni Kristo sa cross, nakalagay na sa propesiya, nakatadhana na ang pagkabuhay ni Kristo, sigurado at makikita nila. There is what? A fullness of knowledge. Ano? Di ba, church, kapag ang isang bagay na hindi mo alam, nagdudulot talaga ng kalituhan eh. At ang kalituhan nagdudulot ng kalungkutan. Tama no? Pero pag naunawaan mo na, nag-gets mo na, nagre-result yan into joy. And then yung pang-anim, a new relationship. Ano sabi ng Panginoon? Pagtapos nito, kayo'y mananalangin sa Ama at sasabihin ninyo sa aking ngalan, in Jesus' name. Sabi niya, mangyayari ang inyong hinihiling. Alam niyo, George, ang panalangin natin ngayon, ang mga tao kasi nung araw, wala silang wala silang direct access when they gave their prayers to God. No? Si Jesus Christ lamang yung nagpauso ng tawagin ng Diyos na Ama. Father, Abba. Ayan. So dahil kay Kristo, we have this new relationship with God. A new relationship that never happened before pa, kahit nung panahon nila Abraham. Actually, wala nga akong nakitang wala nga akong nakitang prayer sa Old Testament na si Abraham nagsabi, Ama, Father, puro Almighty God. Ayan. Sila Elijah, sabi nila, I pray to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Si Jesus Christ yung nagpauso ng new relationship with God, like Father, at tayo naman yung kanyang mga anak, mga kapatid. Tayo mo tumayo ngayon, church. Church, sa nagdaang linggo, sa nagdaang balita, may rumors of wars. Ito matindi sa atin nangyayari. Merong pagtaas ng presyo Alam niyo, church, nagpunta kaming Santa Maria ni Brother Penny, may dinalaw kami ron. Bawat presyo ng gasoline station, tinitignan namin ni Chairman. Sabi ko, God, ito, taas na 70. Ito, 65. Matindi yung isa, 80. Nakaraang linggo yan Sabi ko, paano na kaya next week niyan? Kung lalo pang mag-escalate yung war sa Middle East. Baka yung 80 maging 90 na. Oo, ang tawag dyan, anxiety, sorrow, mga kapatid. Pero alam niyo, church, pag nag-intervene ang langit sa mga nangyayari, kaguluhan sa mundong ito, yung sorrow na nangyayari sa Middle East, yung sorrow na nag-e-epekto sa atin ngayon, pwedeng mag-turn into joy. Who knows that what is happening in the Middle East right now is an opportunity for the church to infiltrate that impenetrable country kagaya ng Iran.
Sabi nga nila, ang Iran daw, Iran daw yung parang ano ngayon fastest growing church na bansa ngayon. Ano? So let us pray for them. Let us pray para sa ating church, para sa ating bansa. No? Alam niyo, church, kung meron mga magandang nangyari sa pagtaas ng presyo, alam niyo kung ano, yung wala ng traffic. Minsan titignan ko yung karwatan, wala ng traffic, bakit? Kukunti na lang yung mga biyahe kasi nga ang mahal na ng mga petroleum products. No? So let us pray for our country. Let us pray for our church. Let us pray din sa mga kapatid natin na nalulungkot na nawa makita nila yung ultimate source ng joy, which is only found in Jesus Christ. Tandaan natin, last week, ano sabi ng Panginoon? Siya ang daan, katotohanan, at buhay. Pag nakuha mo yan, you will experience what? Joy in your life. Na kahit ano mangyari, kahit bagsakan ka ng bomba, kahit pagtaasan ka ng presyo ng gas, kahit magmahal ang bilihin, hindi ka mananatiling magiging sorrowful. Magiging joyful ka pa rin kasi ang kaligayahan mo nakaangkla, nakahook kay Jesus Christ, mga kapatid. Tayo mo yung tayo mo manalangin. Father in heaven, Lord, salamat for once again, you have taught us, Panginoon, na yung mga takot, kapighatian, kalungkutan sa mundo, pansamantala lang, Lord. Lord, para kami yung mga disciples para kaming mga bata na pansamantalang iniwan, Lord, ng kanilang tatay. Pero Lord, binalikan niyo, babalikan niyo kami, Panginoon. Father, I pray na habang wala ka pa, Panginoon, ngayon, I pray gawin namin, Panginoon, with passion, yung inyong mga assignment na pinapagawa sa amin. And that is to win souls and make disciples. To live a holy life, Panginoon. To love one another, Panginoon. Lord, to serve one another. Lord, nawa, Panginoon, habang wala ka pa, Panginoon, gawin namin, Panginoon, with full passion and love, Panginoon, yung mga bagay na pinagagawa niyo po sa amin. Father, bagamat nalulungkot kami, alam naman namin, Lord, pansamantala lang. At alam naman namin, Lord, na ang source of joy namin ay wala sa mundong ito, kundi matatagpuan sa inyo lamang. Nawa, Lord, magkaroon pa po kami, Panginoon, ng intimacy with you, so that mangyari, Panginoon, yung sinasabi ni Jesus Christ, na magkakaroon kami, Lord, ng direct access with the Father because of Him, Father, through prayer. Salamat po, Father. Ito po aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless, mga kapatid.